Sa magandang tanghali po sa inyo, MotoArk here. Sa video ito, pag-usapan natin kung kamusta na nga ba itong Honda Click version 3 ng kapatid ko. Ngayong umabot na siya sa 5,000 kilometers odo. Kamusta na nga ba yung performance nito pagkatapos niyang ma-break in? Mas naging matipid ba or gumanda na ba yung kanyang fuel consumption? At kung kamusta ba yung performance ng Shell Long Ride na huling nilagay po natin dito. So, konting history lang about dito sa motor na ito. Nakuha po ito ng kapatid ko last year, 2024, September kung di ako nagkakamali, sa Wiltec, Pampanga. Nakuha niya ito brand new. At kung bibilangin po natin ay 8 buwan na po itong ginagamit ng kapatid ko. About po sa physical condition ay wala pa naman masyadong naging gasgas etong motor na ito, bukod lang sa i-repair po natin dito ngayon. Okay na, nawala na yung gasgas. Pero bukod doon ay wala pa naman pong masyadong naging sira yung motor na ito. Medyo maingat din naman yung kapatid natin. About naman din po sa mga upgrades, mga sticker lang po yung mga nilagay po niyan. Tire hugger, naglagay tayo ng OEM. Ayan, emblem na sticker dito. Bukod doon, wala pa po tayo masyadong pinapakialaman, lalong-lalo na sa CVT. Sa makina po niyan, kumbaga all stock pa po itong motor na ito. About po sa odometer reading niya sa 8 buwan, umabot na po siya sa 5,440 kilometers. So hindi po ganun kataas compared sa iba na per buwan is nasa 1,000 kilometers po yung kinokonsumo nila. About naman po sa mga controls, pinalitan na po natin siya ng left handle switch. So may hazard na po yan. Tapos may passing light po yan. So may video naman po tayo dyan kung gusto nyo sundan yon. All working yung electricals, wala pa naman pong nagiging issue. At also yung pinaka-issue ng lahat na dragging, naramdaman lang po natin siya nung nasa 1,200 pag umaabot ng 60 kph. Pero kapag gumiinit na yung kanyang engine, nawawala naman po yon. Pero ngayon, kahit cold start siya tapos i-arangkada natin, hindi na natin nararamdaman yung dragging. So nawala na yung dragging na yon. Soon pala, lilinisan na natin to ng CVT dahil umabot na nga po sa 5K odo. Tapos papakita ko po sa inyo kung gaano karumi yung 5K odo na tinakbo ng CVT na ito. About naman po sa kanyang performance, ito, i-arangkada na natin. Kahit na stock pa po yung kanyang CVT, na may 15 grams na bola, which is nakadesign naman po talaga for fuel efficiency, malakas pa rin naman kahit papano yung arangkada niya. So sa 125cc, napakaganda na yung hatak na to. Ayan o, kayang-kayang makipagsabayan sa mga sasakyan, sa highway, sa mga mabilis na mga motor. Kung kaya naman, napakaganda, napakasulit at napakasarap gamitin ng motor na ito. Responsive yung throttle, oh. Actually ito madalang ko lang siyang gamitin kung kaya naman medyo naninibago ako kapag ginagamit ko itong motor na ito. At masasabi natin hindi naman ganun kalayo yung experience nito compared dun sa Honda Click 150 natin na si Scarlett. Yun, oh. Responsive yung throttle niya at alam mong malakas yung power na naibibigay nito. Sobrang smooth. By the way, tapos na rin po pala ito sa kanyang break-in period. Kung kaya naman, pwede na po natin siyang patakbuhin ng more than 60 kph. At also na ilong ride na rin po natin ito recently sa Aurora. Kung kaya naman talagang na-break-in na ito. About po sa change oil na ito, yung unang change oil niya, gumamit po tayo ng mineral oil, which is goods para sa mga unang change oil. Change oil po natin siya firstly 500 kilometers odo, and pangalawang change oil po nito is after 1,000 kilometers. So total 1,500 kilometers pangalawang change oil niya. Pangalawang change oil po nito ay gumamit po tayo ng Pro Honda. So sa pagkakatanda ko, yung unang dalawang change oil niya, pinaservice pa namin siya sa dealer namin. Tapos naalala ko yung pangatlong change oil, nasa 3,000 kilometers odo na yata yun. Sinabay na po natin yung gear oil. Ako na po yung gumawa nun. Yata kahit yung pangalawa, ako na rin nag-change oil nito. Nakakalimutan ko pero ipapalabas ko dito yung mga video nung kada pagpapa-change oil natin. Tapos yung pinaka recently lang po
is nung change oil po natin siya gamit yung Shell Long Ride. Dahil nga tapos na yung break-in at ipang long ride na natin. Gamit na natin Shell Long Ride dahil subok na rin naman natin siya kay Scarlett. Napaka-smooth na smooth. Napaka-smooth ng andar. Also, hindi gigil or ungol yung makina natin kahit sa high RPM. So may review naman po tayo dyan nung nag-long ride tayo kay Scarlett. Wala akong ibang bukang bibig dun kundi sobrang smooth. Kahit may back ride tayo, talagang maganda siya manakbo. Hindi umiyak or ungol yung makina niya kahit na pinapatakbo na natin ng 70, 80, mga ganon. Pero syempre kay Scarlett yon, ngayon try lang din natin dito kung ganon din yung experience natin. Try natin medyo umarangkada. Ayun o. Ayun, smooth. 80, okay pa siya. Hindi siya yung grrrr, yung ungol na. About naman sa arangkada, palagay ko mas mapapaganda pa natin to kapag nagpalit tayo ng bola. So pag eksperimentuhan natin yan soon, papunta rin tayo sa location natin kung saan natin siya kukuhanan muna ng top speed or stock. Pero sa bukod na video ko na yun ilalagay. Tapos pala abangan nyo rin yung paghalo natin ng nano moly na additives para sa oil natin. So friction reducer siya or pinapaganda niya yung friction, kaya maganda yung ikot ng bakal natin, mas smooth. Kung smooth na yung Shell Long Ride, mas gagawin niya pang smooth na smooth yung friction sa engine natin. Baga doble smooth yung mangyayari. So abangan nyo na lang yun. About naman sa fuel consumption niya, ayan, kung makikita nyo, papakita ko sa inyo yung trip A, trip B. So yung trip A po nito, gilid lang tayo. So yung trip A ng motor na ito is ayan, nasa halos 1,000 kilometers, no? So long term na paggamit, long ride na paggamit. Trip B same. At yung fuel consumption niya 44.8 kilometers per liter. Ang tipid na po niyan para sa 125cc na motor, no? Di naman natin naabot yung goal natin na 50 kilometers per liter dahil nasa Pilipinas tayo at may part na natatraffic, medyo bumibilis naman. May part na minsan natatraffic tayo, minsan bumabagal. Saktong sakto lang tong average na to, sobrang tipid na po niyan. Noong mga unang paggamit natin, nasa 40, 42 lang yon, pero pagbago yung motor, kailangan natin i-long ride pa, ilayo ng konti or gamitin pa yung motor natin ng mas matagal para lumitaw talaga yung fuel consumption. Kumbaga mas accurate po siya kapag malayo or mataas yung milyahe natin. Kung talagang makikita nyong tipid yung kada patak ng gasolinang inilalagay nyo dito. Knowing na yung power nito is nakakasabay sa mabilis na motor, sa mga higher cc, talagang sulit pagdating sa gasolina at sa arangkada. Lastly, about naman po sa battery health nito, 14.2, 14.1, ayun, nasa 14 point something yung range ng voltahe ng baterya niya, which is normal, at hindi pa po siya bumababa. Kung kaya naman alam natin tatagal pa po yung baterya dito sa footboard ng Honda Click natin. Yung iba sinasabi 2 years, pero palagay ko mas tatagal pa to. Malalaman naman natin na medyo lumuluma na or hindi na okay yung battery kapag bumababa yung voltahe niya. Pero dito okay pa, 14.2. So yun, for conclusion, para sa 5,000 kilometers na tinakbo ng motor na to, okay pa lahat ng kondisyon. Wala pa tayong nararanasang mga major issue, mga sobrang lalang sakit, at nasa tamang pag-aalaga lang din ng owner para tumagal yung motor natin. Masasabi nating like new pa or like brand new pa yung motor na to sa 8 months at 5,000 kilometers odo niya. So yun lang muna siguro para sa update ng Honda Click version 3 ng kapatid ko, at i-update ko pa rin naman kayo sa mga susunod na odo nito, sa 10K odo, sa 15, sa 20 and so on, para makita nyo or masubaybay kayo sa nangyayari dito sa motor ng kapatid ko. So yun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. Abangan nyo yung top speed natin dito, date sa 5,000 kilometers odo nitong Honda Click version 3. Bye bye. Woo!